Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isa pong karangalan na tumayo at magbahagi ng salita ng Diyos sa umagang ito. Pero bago tayo magsimula, tayo muna yumuko at manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan at katapatan. Habang kami ay nagtitipon upang pag-aralan ang iyong salita, buksan mo ang aming isip upang manawaan ang iyong katotohanan at ang aming puso upang ito ay may sabuhay. Turuan mo kaming maging tapat sa panalangin at disiplinado sa aming paglakad kasama ka. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang na aming nagagawa. Ipaalala mo sa amin na ang aming paglago ay hindi lamang bunga ng aming pagsisikap, kundi ng iyong biyaya at kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang pamagat na maikling lesson namin sa umagang ito ay Tanim, Dilig, Diyos ang nagpapalago. Maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon ang gustong lumago sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Gusto nating maging mas malapit tayo sa Diyos, mas matatag sa gitna ng mga pagsubok na ating dinadaanan. Mas maging mabunga ang ministeryo kung saan man tayo naroroon. Ngunit, ang madalas na tanong natin ay, bakit parang hindi ako lumalago? May ilan iniisip na kapag nagsisimba ka, sapat na yun para masabing lumago ka sa iyong pananampalataya. May ilan naman ay umaasa sa conference or sa retreat para magbago ang kanilang buhay. Ngunit ang paglago ay hindi instant. Katulad ng isang magsasaka, hindi siya nagtatanim ngayon para umani bukas. Dahil alam niya may proseso. May pagtatanim, may pagdidilig, may paghihintay, at higit sa lahat, may Diyos na nagpapalago. Ito ang nais ipaalala ni Pablo sa iglesia ng Corinto. Samahan niyo ba kung buksan ang ating banal na kasulatan sa unang Corinto, kapitulo 3, sa versikulo 6 hanggang 9. Sabi dito, sa unang Corinto, kapitulo 3, versikulo 6 hanggang 9. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Kaya hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay may iisang layunin, at bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ang iglesia ng Corinto ay nahahati sa iba't ibang grupo. Kung babalikan natin ang unang Corinto, kapitulo 1, versikulo 12. Sabi dyan, ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ako. May nagsasabi namang ako'y kay Apollos. May iba rin nagsasabi kay Pedro ako. At may iba namang nagsasabi ako kay Kristo. Nagkaroon sila ng pagkahati-hati dahil mas pinahahalagahan nila ang tao kaysa Diyos. Kaya sa Kabanata 3, ginamit ni Pablo ang larawan ng bukirin upang ipakita na ang bawat manggagawa ay may kanya-kanyang gawain at layunin. Si Pablo ang nagtatanim, si Apollos ang nagdidilig, ngunit ang Diyos lamang ang nagpapalago. Hindi tao ang dapat nating dakilain, kundi ang Diyos lamang. Ang unang punto na nais namin ibahagi sa umagang ito ay ibabahagi ng aking faith partner ng Teens Ministry, my best friend, my closest friend, my spiritual son, parang Paul and Timothy lang, si Lembert. Maraming salamat, Tito Ber. Ang unang punto na nais kong ibahagi sa umagang ito ay nais kong kausapin ang kapwa ko teens. Nandito ba ang mga kapwa ko teens? Amen. Ang unang punto ay maging tapat sa bahaging ipinagkatiwala ng Diyos.
buksan po natin ang ating Biblia sa unang Korinto, chapter 3, verse 6. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Sa talatang ito, ipinapakita ni Pablo na hindi lahat ay may isang tungkol. May nagtatanim, may nagdidilig, ngunit Diyos lamang ang nagpapalago. Ibig sabihin, may bahagi ang tao at may bahagi ang Diyos. Malagang maintindihan natin ito, lalo na sa ating mga teens. Dahil madalas tayong nadidismaya kapag gusto natin kontrolin ang resulta. Gusto natin makita agad ang bunga ng ating panalangin, paglilingkod at pagsunod. Ngunit hindi kailanman ipinagkatiwala ng Diyos ang resulta. Ang pinagkatiwala niya ay ang katapatan. Bilang isang teens, minsan gusto nating lumalim ang relasyon natin sa Diyos. Pero kulang tayo sa panalangin. Gusto nating maunawaan ang kanyang kalooban, pero bihira natin buksan ang Biblia. Gusto nating gamitin niya tayo sa ministry, pero hindi tayo naging tapat sa maliliit na responsibility. Kaya kung minsan tinatanong natin, Lord, bakit parang hindi ako lumalago? Baka ang tanong din niya sa atin ay, anak, naging tapat ka ba sa bahaging ipinagkatiwala ko sa iyo? Hindi natin kayang baguhin ang puso ng tao o pabilisin ang kilos ng Diyos. Ngunit kaya nating manalangin, magbasa ng kanyang salita, sumunod kahit walang nakakakita. Iyon ang hinahanap ng Diyos. Hindi ang pinakamagaling, kundi ang pinakatapat. Tulad ng isang magsasaka, araw-araw niyang dinidiligan ang kanyang pananim. Inaalagaan niya ito, ngunit hindi niya hinihila ang halaman para lang mapabilis ang paglaki. Alam niya ang paglago ay may tamang panahon. Ganito rin ang ating spiritual na buhay. Ang bawat panalangin, bawat pagbasa ng Biblia, at bawat simpleng pagsunod ay parang patak ng tubig na unti-unting nagpapalalim sa ugat ng ating pananampalataya. Maaaring hindi agad ito nakikita. Maaaring hindi agad natin makita ang bunga, pero hindi kailanman nasasayang ang katapatan sa Diyos. Habang pinag-aaral ko ang talatang ito, parang may tanong ang Diyos sa puso ko. Gusto mong lumago pero naging tapat ka ba? Napagtanto ko na minsan gusto ko ang bunga pero ayaw ko ng proseso. Humihingi ako ng karunungan pero hindi palagi nagbabasa ng Biblia. Humihingi ako ng direksyon pero kulang sa panalangin. Nais kong gamitin ako ng Diyos, ngunit hindi ako naging tapat sa maliliit na bagay. Doon ko naunawaan na hindi kailanman nagkulang ang Diyos sa kanyang bahagi. Kung may tumigil man sa proseso ng paglago, baka ako yun. Kaya bago tayo humingi ng mas malaking ministry sa aking kapwa-teens, mas malaking oportunidad, o mas malaking pagpapala, tanungin muna natin ang ating sarili. Naging tapat ba ako sa maliliit na pinagkatiwala ng Diyos? Tandaan natin ito mga kapwa-teens. Ang Diyos ang nagpapalago, ngunit ang katapatan ng ating responsibilidad. Kapag naging tapat tayo sa ating pagtatanim at pagdidilig, ang paglago ay darating sa tamang panahon. At balang araw, ang pinakamahalagang papuri na maririnig natin ay hindi sa tao, kundi manggagaling sa Diyos. Magaling, mabuti at tapat kong lingkod. Kaya ang tanong na iiwan ko sa ating lahat, lalong-lalo na sa aking kapwa-teens, ay ito. Kung titignan ng Diyos ang ating buhay ngayon, makikita ba niyang tapat pa rin tayong nagtatanim at nagdidilig? O naghihintay na lamang tayo ng ani habang iniwan na natin ang buhay?
Para po sa bahagi ng ikalawang punto, nais ko pong tawagin si Tito. Maraming salamat, Ray, sa napakagandang unang punto na yung binahagi sa umaga nito. Ang ikalawang punto na nais kong ibahagi sa atin sa umaga nito ay ang Diyos lamang ang nagbibigay ng tunay na paglago. Ayon sa unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 7, sinasabi, kaya't hindi ang nagtatanim, ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapalago. Sa talatang ito, makikita natin na 2 beses binigyang diin ni Pablo ang parirala na ang Diyos ang siyang nagpapalago. Hindi ito aksidenteng pag-uulit. Sa paraan ng pagsulat ng Biblia, ang pag-uulit ay nagpapakita ng isang katotohanang hindi dapat palampasin. Parang sinasabi ni Pablo, huwag kayong tumingin sa nagtanim. Huwag kayong tumingin sa nagdilig. Tumingin kayo sa Diyos sapagkat siya lamang ang may kapangyarihang magbigay ng tunay na buhay at paglago. Napakahalaga nito dahil madalas natin iniisip na kapag mas marami tayong ginagawa para sa Diyos, otomatiko na tayo'y lumalago na. Ngunit itinuturo ni Pablo ng ating mga espiritual na gawain ay mahalaga. Ngunit sila ay hindi pinagmumulan ng ating paglago. Ang ating mga panalangin ay hindi mahika o magic. Ang ating pagbabasa ng Biblia ay hindi ritual. At ang pagsamba natin at paglilingkod ay hindi checklist. Ang mga ito ay paraan lamang upang ilapit ang ating sarili sa Diyos at pahintulutan siyang kumilos sa ating puso. Ang tunay na pagbabago ay bunga ng biyaya ng Diyos, hindi lamang sa ating pagsisikap. Ang malinaw na balanse sa talatang ito, tayo ay responsable sa pagsunod, ngunit ang Diyos ang responsable sa paglago. Tinatawag tayo ng Diyos na maging tapat sa pagtatanim at pagdidilig. Ngunit ang pagbibigay buhay at pagbabago sa puso ay sa Kanya lamang. Ako kasi mahilig akong magtanim. Sa rooftop namin, marami akong halaman. Pag nagtanim ako ng buto, tinatabunan ko ito ng magandang lupa, dinidiligan, nilalagyan ng fertilizer. Inilalagay ko ito na sa lugar kung saan siya maaarawan. Ginagawa ko ang lahat para tumubo ang buto. Ngunit, kahit gaano ako kasipag, hindi ko kayang utusan ng buto na lumago siya o tumubo siya. Dahil may isang kapangyarihan na hindi ko hawak ang pagpapatubo nito. Dahil ang Diyos lang ang may karapatan nito. Ganyan din sa ating spiritual na buhay. Maaring tayo nagtuturo ng Biblia. Maaring magaling tayo mag-encourage ng kapatid. Maaring naglilingkod tayo sa simbahan ng buong puso. Ngunit ang Diyos lamang ang maaring magbago sa ating puso at magbigay ng bagong buhay. Marahil bawat isa sa atin ay nakaranas na kung paano tayo tumulong sa ibang tao para makilala ang Diyos. Minsan, pag meron tayong Bible study, pinaghahandaan natin yun. Diba? Nagre-review tayo sa ating first principles. Pinagmumuni-munihan natin. Nagre-reflect tayo paano natin tulungan ang isang tao na makilala ang Diyos. Nag-review ka. Nananalangin ka sa Diyos. Lahat ng bagay ginawa mo. Namamasahe ka, naglaan ka ng oras, effort, pera. Kasi syempre, pag malayo yung study mo, mamasahe ka. Magmerienda ka pa, kumain ka pa, or naglibre ka pa. So lahat ng bagay na yon ginawa mo. Nag-follow up ka everyday para matulungan siya mag-study ng Bible. Pero sa huli, hindi pa rin siya tumutuloy. Minsan masakit isipin na lahat ng effort na ginawa mo ay nauwi lamang sa wala. Ngunit ito ang naalala ko sa katotohanan ito. Dahil unang-una, hindi ako ang tagapagligtas. Instrumento lamang ako ng Diyos upang ibahagi ang Kanyang salita. Napagtanto ko na ito lang ang pagputihin ko at palakuin ko ang maging ekspertong magsasaka.
Eksperto sa pamamagitan ng paghasik ng salita ng Diyos. Eksperto sa pamamagitan ng pagtanim ng salita ng Diyos sa puso ng mga tao. Maging eksperto sa pagdidilig, sa pag-aalaga ng mga tao na gustong makilala si God. Ngunit, ipinagkakatiwala ko kay God ang pagbabago ng kanilang puso. Dahil yun ang kapangyarihan na hindi ko kayang gawin. Si God lang ang may kapangyarihan upang magbago sa puso ng isang tao. Kaya natutunan ko na dapat ito lang ang dapat kong palaguin. Ito lang ang dapat kong pag-ibayuhin. Ang magiging ekspertong magsasaka, magtanim at magdilig para sa Diyos. At hayaan ko si God na magpapatuloy sa aking nasimulan. Ang ating tungkulin, mga kapatid, ang ating tungkulin ay maging tapat sa paghahasik ng salita ng Diyos. Ganon din sa ating sariling buhay. Maaring matagal na tayong Kristiyano. Nagsisimba tayo linggo-linggo. Aktibo tayo sa ministry kung nasaan man tayo. At marami tayong alam na talata ng Biblia. Ngunit ang tanong, nagbabago ba ang ating puso? Maaring lahat ng ito ay nagagawa natin, ngunit hindi pa rin nagbabago ang ating puso. Hindi natin kaya magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Hindi natin kayang pakikitunguhan ang mga taong sa tingin natin ay hindi natin kayang mahalin. Paano magbabago ang ating puso? Hindi attendance ang pangunahing nais ng Diyos sa buhay natin. Hindi dami ng gawain ang nais ng Diyos sa atin. Isa lang ang gusto ni God para sa atin, transformation, pagbabago ng puso. Hindi natin kailangan na nandito linggo-linggo. Kailangan natin na magbago ang ating puso upang magamit tayo ng Diyos sa Kanyang layunin. Mga kapatid, huwag nating sukatin ang ating espiritual na paglago sa dami ng ating ginagawa, kundi sa lalim ng pagbabagong ginagawa ng Diyos sa ating puso. Dahil ito ang mahalaga para sa Diyos, ang pagbabago ng ating puso. Kung tanongin natin ang ating sarili, ang panalangin ko ba ay pakikipag-usap pa rin sa Diyos o naging routine na lamang sa araw-araw? Ang pagbabasa ko ba ng Biblia ay para lamang sa kaalaman o para magbago ang buhay ko? Ang paglilingkod ko ba ay bunga ng pag-ibig o simpleng obligasyon na lamang sa simbahan? Gawin natin ang ating bahagi, maging tapat tayo sa pagtatanim at pagdidilig. Ngunit higit sa lahat, magtiwala tayo na ang Diyos lamang ang nagbibigay ng tunay na paglago. Hindi tayo tinawag upang pilitin ang bunga. Tinawag tayo na maging tapat para sa Diyos. At habang tayo'y nanatiling tapat, ang Diyos ang magpapalago sa tamang panahon at sa Kanyang tamang paraan. Kung tanungin natin ang ating sarili, mga kapatid, kumusta na ba ang ating prayer life? Disiplinado ba ako sa pagbabasa ko ng salita ng Diyos? Ginagawa ko ba ang aking bahagi bilang isang Kristiyano? At nagtitiwala ba ako sa Diyos o sa sarili kong kakayanan? Ang aking paglilingkod ba ay bunga ng pag-ibig o obligasyon na lamang? Sa pagtatapos, mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay hindi kompetisyon. Hindi ito tungkol sa kung sino ang magaling na mangangaral. Hindi ito tungkol kung sino ang pinakasikat na leader. Ito ay tungkol sa pagiging tapat sa bahaging ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ito ang tunay na paglago. Kapag tayo ay nanalangin, kapag tayo ay disiplinado, ginagamit iyon ng Diyos upang magdala ng bunga sa tamang panahon. Mga kapatid, marahil may ilan sa atin na nanlalamig na sa ating panalangin. May ilan sa atin na pabaya na sa ating espiritual na disiplina. May ilan naman sa atin siguro, masyado na tayong umaasa sa ating kakayahan. Ngayon, inaanyayahan tayo ng Diyos na bumalik sa tamang pananaw. Gawin natin ang ating bahagi ng buong katapatan. Maglaan tayo ng oras sa ating panalangin. Maglaan tayo ng oras sa pagbabasa ng Kanyang salita.
Mamuhay tayo ng may disiplina at katapatan. Ngunit habang ginagawa natin ang ating bahagi, huwag nating kalimutan na ang lahat ng mga ito ay nanggagaling sa Diyos. Kaya sa linggong ito, itanong natin sa ating sarili, ako ba ay tapat sa aking pagtatanim at pagdidilig? At nagtitiwala ba ako sa Diyos na siyang magpapalago? Naway maging lingkod tayo na masipag sa ating responsibilidad at mapagpakumbabang umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Sa aming mga kaibigan, inaanyayahan namin kayo na simulan nyo na suriin ang salita ng Diyos at hayaan nyo ang Diyos na kumilos sa inyong puso. Tanungin natin ang mga tao na nag-imbita sa atin kung paano simulan na makilala ang Diyos. At naniniwala ko, handa silang tulungan kayo. Maraming salamat sa pakikinig. To God be all the glory.